Aya. Sa Tagalog, magandang gabi. Magandang gabi, sir. Hinahamon ko na, nandito na yung mga tao na giingon yung talawan. Dito na. Yung matapang, nagtago na. Baliktad na ngayon ng panahon. Magdasal kayo na hindi bumaliktad ang mundo. Dahil malapit na ang karawan nyo. Kung BBM kayo, hindi tayo magkaaway. Loyal kayo sa BBM. Anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa? Kung BBM kayo, hindi ko kayo nahamon, hindi tayo magkaaway. Magkaisa tayo. Tingnan nyo ang mundo, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Ano nangyari? Tinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Dahil sa ginawa nyo, para hindi kayo Pilipino. Lalo ito si Torre, parang hindi Pilipino. O isit kang opisyal ka. Panahon lang siguro, nagsabayan tayo, sa duty rin ako, duty pa ako, hahamunin na kita kayong barilan. Tandaan mo. Kahit anong tulong mo dyan, Parang hindi ka Pilipino, magkano ba binigay sa'yo? Ilang bilyon? Ikaw lang ang makinabang, ikaw magsayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino, hindi kumakain. Tangina mo. Dito ako ngayon, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, pasensya na mga anak, mag-duty lang kayo ng maganda, pabayaan nyo ng papa nyo, magtanggol ko ito, karapatan ko, huwag kayo magkasali. Kung dyan na kayo sa posisyon nyo, dahil official rin kayo, sana tingnan nyo ngayon kung anong Pilipinas ang bansa natin. Lumabas na kayo dyan, ang tatapang nyo, tingnan nyo. Umarap kayo dito. Nakikita ko kagabi, muntik na ko atakihin dahil sa taas yung baby ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente, kay Tatay Digong. Kung hindi kay Tatay Digong, hindi ito ba sa sahod nyo? Bullshit! Tangina nyo. Tandaan nyo, bumaliktad lang ang mundo ngayon. Tandaan nyo, sa mga palibot dyan, mga kasamahan ko, relax na kayo dyan. Hamunin natin ngayon ang mga tao. Duwag! Dito na! Lumapit kayo dito! Tangina nyo, barilan gusto nyo. Buisit kayo ha. Sumusobra na kayo. Akala nyo kayo nasa inyo ng mundo. Inaabot kayo mga tuwag. Dito na kayo. Yung matapang lumabas na dyan. Dahil yung mga tangke, yung mga baril nyo. Subukan natin. Tao na vlogger. Tingnan nyo ha. Bagsak Ako sa inyo dahil ang pinapakita nyo kay Tatay Digong, hindi na kayo ano. Tingnan nyo. Hamunin ko kayo. Sirain niya kahit ito yung tao, basta ginusto niyan. Maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Veloso. Paupuin niyo po muna at masyadong na-high blood. Panahon po ngayon ang Duterte! 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 Mga kasama, ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa sa pinagmamalaki ng mga vlogger sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bisdak Pilipinas! Kaya nga, umuhugot yan ang saan eh. Sa mga sponsor din. Hindi po ako pinagmamalaki ng buong Pilipinas ha. Tatay Digong. Anat, stop! Una sa listahan, Bisdak. Ang una sa listahan, Badong Aratiles! Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas o tayo, bansa natin ito. Walang nagmamayari nito, kundi tayong mga Pilipino. Markahan niyo po, alalahanin po natin, yung March 11, 2025. Dahil isinuko ho ni Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya ng ating bansa sa mga banyaga. Narito po kaming mga political vloggers, mga samahan nating mga Pilipino para umpisahan ho ang boses ng maraming Pilipino dito sa NCR. Bangag din. Nakakabinging katahimikan. Grabe.
Inapi-api na ho si Tatay Digong. Hindi pa nakontinto. Si Katie, sinisigawan, pati si Ma'am Hanilit. Ganun po kung paano tinatrato ng gobyernong Marcos ang pamilyang Duterte. Narito po kami para isigaw. Sana marinig po ito. BBM, kung hindi ka bungol, maririnig mo talaga ito. Si Mal, nawala na nga ang boses namin dito. Ibalik mo si Tatay Digong sa Republika ng Pilipinas. Yun. Duterte! 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 Nakapagtataka itong bansang ito. Napakarami na pong nananakop sa atin. Kung sino-sino na lang na mga banyaga. Ganyan talaga sila. Yung mga ninuno natin, nakipagpuno na, ang dami na pong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Babaliwala. Sinako po tayo ng mga Kastila, nakipaglaban ho ang mga ninuno natin, lalo na sila Lapu-Lapu na ginawa nilang isda. Sabi ni Tatay Digong, para makamtan lang natin ang ating kalayaan. Marami na pong nagbuwis ng buhay ng mga ninuno natin. Sinako po tayo ng bansang Hapon. Pumalag din ang mga ninuno natin. Maraming mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay. Si Andres Bonifacio, dito sa likod natin. Emilio Aguinaldo. Sino pang mga bayani? Chico Silang. Pampiyansa. My God. Ito lang ho ang ginawa ng gobyernong Marcos. Sinakop din po tayo ng mga Amerikano. Pumalag din po ang ating mga ninuno. Emilio Aguinaldo. Lahat ang mga yan nagbuwis ng buhay kasama si Dr. Jose Rizal para lamang magkaroon tayo ng tinatawag na independence, kalayaan. Ano po ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Pati pampiyansa sa school. Grabe na ho. Wala po tayong kalayaan ngayon. Sinoko po ni Bongbong Marcos ang ating independence na sobrang daming mga Pilipino na nagbuwis ng buhay. Tandaan nyo po yung March 11, 2025. Pinagkalulo po ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte sa mga banyaga. Ang bansang ito ay may sariling batas. Meron tayong sinusunod na saligang batas. At ang batas na ito ay dapat po tayong mga Pilipino ang makikinabang. Ang bansang Pilipinas ay may konstitusyon. Hindi po natin sinusunod ang batas ng mga banyaga. Kung meron man tayong lilitisin, kung meron mang paparusahan, kung meron man tayong irereklamo, dapat ireklamo mo sa Supreme Court, sa local, sa korte ng bansang ito. Meron po tayong mga husgado, meron po tayong mga abogado. Nagiging walang silbi ang mga pinag-aralan ng mga justices sa bansang ito. Dahil pinagkatiwala ni Bongbong Marcos si former President Rodrigo Roa Duterte, animal sa ibang bansa. Netherlands na ba ang nagpapatakbo sa bansang Pilipinas? Ang kakapal ng mukha. Pinagtatawanan ho tayong mga Pilipino ng mga taga-ibang bansa. Kayong mga Pilipino, bagsak ang moral nating lahat. Lalo na ho, mga kapulisan, mga uniform personnel. Hindi ko po nila lahat. Marami po tayong mga kaibigan na mga uniform personnel, mga mababait. Pero hindi nyo po kaya itong itanggi ng inyong tungkulin sa aming mga Pilipino ay niyurakan ho ninyo. Hindi po ho ninyo tinupad ang inyong pinanumpaang salaysay na to protect the Constitution at to protect the Filipino people. Former President Duterte, pinakain nyo po sa mga banyaga. Yung mga kapulisan, ulitin ko muli, marami pong matitino dyan, yung iba sumusunod lang. Pero, kung sumusunod po kayo sa International Criminal Court at sumusunod po kayo kay Tambaloslos, kay BBM, kay Lisa Tanas,
Animal, tanggalin nyo po yung mga watawat sa inyong mga uniforme. Watawat ng Pilipinas. Palitan nyo po ng bandila ng ICC at mukha ni Bangag. Nasaan ang inyong pinanumpaan? Magkaroon po tayo ng utang na loob kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sige, Nicole, palipat ka ng drone. Hindi lang ho mga kapulisan ang nakikinabang sa tapang at malasakit na si Tatay Digong, kundi tayong mga Pilipino. Hindi po ito usapin ng ikaw ay BBM supporters, Duterte supporters, or mga dilawan, pinklawan. Usapin ho ito ng pagka-Pilipino. Bakit ba nung si Tatay Digong ang naging presidente, hindi ba ho kayo nakinabang sa mga programa ng pinakamagaling na presidente? Hindi ba kayo nakinabang sa Belt program? Yun. Mga OFW, yung inyong pasaporte, ginawang 10 taon ang expiration. Dati, taon-taon kayo nagre-renew. Taon-taon ho kayo naglalabas ng pira para sa mga buhaya. Ngayon, ginawang 10 years ni Tatay Digong. Yung driver's license ho ninyo, ginawang 5 to 10 years ni Tatay Digong. Bakit? Kami lang ba mga Duterte diehard supporters ang nakinabang dyan? Hindi! Tayong lahat ng mga Pilipino. Nung pandemya, hindi nasaksihan po natin kung paano tayo inasikaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buong mundo nakaranas po ng pandemya, yung COVID-19. Pero bilib po ako kay Tatay Digong. Hindi man lang tumaas ang presyo ng mga bilihin. Sa ibang bansa, Italia, India, at sa iba pang mga karatig nating bansa, sobrang daming namatay dahil sa pandemya. Pero sa atin, third world country, anong ginawa ni Tatay Digong? Na-control niya yung mga namamatay. Niya talaga. Merong namatay, mga durugista na tukhang. Utang na loob natin yan kay Tatay Digong. Alalahanin po natin ang kabayanihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hinamon ho natin siya noong 2016. Duterte run for President. Run, Duterte run. Yung matanda ay nandoon lang po sa Davao. Masarap ang buhay niya ho doon eh. Pero tayo pinipilit po natin. Pinipilit na tumakbo sa pagkapangulo dahil marami ng sabog at lutang sa gobyernong Dilawan. Tinanggap po ni Tatay Digong ang hamon ng ating mga Pilipino. Binoto natin, ikinampanya ho natin at nanalo ho siya. Pero yung pangako po ni Tatay Digong ay tinupad niya yan. Lahat ng hamon sa kanya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tinupad niya ho yan. Ano bang pangunahing plataforma ni Tatay Digong na tayong mga Pilipino ay nagkaisang ikampanya siya at iboto kahit wala siyang pila? Sabi ni Tatay Digong, galit ako sa droga. Matagal na sinabi ni Tatay Digong yan. Nangangampanya pa lang siya. Huwag ninyong subukan, masisira ang buhay ninyo. Bakit ba ang mga Pilipino galit na maraming namatay ng mga durugista? Pero hindi po nagagalit sa mga biktima ng mga durugista. Anong klaseng tao tayo ngayon under gobyernong Bangag? My God! Buti na lang may Nagiging mga tanga ho nasa tayo iba. ngayon. Hindi ko nila lahat. Pero animal, ang henerasyon ito, under Marcos admin, henerasyon ng mga tanga at bobo, except sa mga matitino. Ba't ka pumayag? Ba't tayo pumayag? Nadalhin lang si Tatay Digong sa ibang bansa. Pagkatapos magsakripisyo ni former President Duterte para sa ating mga Pilipino. Nakakalakad ko tayo ng maayos sa panahon ni Tatay Digong. Madaling araw, meron bang nag-snatch sa inyo? Wala. Meron bang mga snatcher dyan sa mga jeep panahon ni Tatay Digong? Wala. May tumatambay ba sa inyong mga kalsada? Bumutubad? Wala. Walang nagtatagay. Kasi nga, distrikto si Tatay Digong, ayaw niya ng ganyan. Nakinabang tayo doon. Binigay ni Tatay Digong lahat ng kanyang makakaya. My God, ano ang nangyayari sa mga Pilipino? Mas ipinagtanggol pa ng mga banyaga si Tatay Digong kumpara sa mga Pilipinong tungaw. Huy! Pilipino ho tayo. Dapat tayo yan.
na kinabang tayong lahat kay Tatay Digong. Suklian ho natin ang kanyang kabayanihan at buwis buhay sa paglaban sa korupsyon, mga durugista, mga kriminal, at mga smuggler. Papain niya, sniper. Mal, pag hindi pa kayo magising, iwan ko lang kaya. Real talk po yung sinasabi ko sa inyo. Hinahamon ko kayo, lahat ng mga Pilipino. Suklian natin si Tatay Digong sa kanyang sakripisyo. Mantakin mo mga kapulisan, sa kabila ng ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, Basta granada, sa akin mo lang palilipan at niya. sa kabila ho ng inyong pagtrato sa kanyang mag-ina, inaalala pa rin kayo ni Tatay Digong hanggang sa huli doon sa Netherlands. Ang sabi ni Tatay Digong, yung aking ipinangako sa inyong mga kapulisan, nasagot ko kayo. Lahat ng kaso, ako ang mananagot. Muli ng pinanindigan. Pero bakit ito lang ba ang suklit ninyo? Tumayo ho tayo sa sarili nating mga paa. Itayo po natin ang bandila ng Republika ng Pilipinas. Itayo po natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Suklian po natin si Tatay Digong. Deserve ni Tatay Digong na tayong lahat ay magsilabasan sa lahat ng inyong mga tahanan. Mga retired personnel, militar, mga PNP. Duterte! 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 Hinahamon ko kayo. Ang tatapang ninyo sa social media. Ilabas nyo ang tapang ninyo. Lumabas kayong lahat. Magkita-kita pa rin tayo dito sa Liwasang Bonifacio. Bukas, alas 5, wala nang uwian ito. Yan! Kung hindi kayo nag-uumpisa nito, kami na lang ang mag-uumpisa para sa mga duwag Yun. ng mga taga-NCR. Mahiya tayo sa Visayas at Mindanao. Laban lang, laban Tumutubo lang. na ho ang kanilang mga puso. Walang uwian! Tulong po Laban ang lang. inyong luha. Walang Uwian. uwian. Lalaban tayo. Laban! Isigaw po natin. Ibalik si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Duterte! 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 Maraming salamat po. Mamaya, dadamputin na ako. Ay, totoo yan eh. Hindi ka salta na yan. Ito, masabi ko, mga kababayan ko, mga kabady ko dyan, Si Ben. lahat ng mga retired, mga sundalong pulis, sana isipin nyo naman. Ako, pumunta dito kahit taga Davao ako dahil nakita ko yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Sorry kung nasabi ko kanina yung hindi maganda dahil nasaktan talaga ako. Nung kapanahonan natin na sa duty pa ako, hindi ko matik talaga nakita ko kay Tatay Digong ginawa nyo. Naghingi ma lang si Tatay Digong kaya kung pwede bukas na umaga mag-prepare ng gamit ko. Hindi yung pinayagan. Anong ginawa niyo sa anak niya at saka kay misis niya? Parang kiniladkad yung na ginawa niyo ng hayop. Doon lang ako nagalit. Sorry sa lahat na mga active na mga militar at saka polis. Hindi naman ah. May mga anak din ako na nasa duty pa ngayon. Pero sorry sa inyo anak. Sabayaan nyo ng papa nyo kasi 5G karapatan tayo ko eh. rin dito ay paglaban. Isipin nyo naman ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Doon ako nasaktan. Pina-invite ko kayo. Ako nandito na. Punta kayo dito. Sama-sama tayo dito. Tulungan natin itong bansa kung paano natin ito matino hanggang makaginawa yung huling generation na naman nasusunod sa atin. Ilang taon na lang dito sa mundo yung tagal ko. Kasi isip ko ngayon 62 na ako. Kung ano yung sa akin ng buong may kapal, sana makita ko naman na makaginawa sa akin yung mga apo ko balang araw. Guminawa naman na mag-unlad naman ang Pilipinas. Natin, wag lang maglulobak. Ang hinihiling ko sa iyo, pumunta kayo dito. Ayaw ko rin ang gulo sana. Magtulong-tulong nga tayo. Parehas tayo Pilipino. Wala naman dito nakatira na yan. Kung dito ka sa Pilipinas, Pilipino ka na rin. Tulong-tulong tayo. Hindi yung ang ginagawang masama. Doon kayo. Dahil binigyan kayo ng pera. Hindi ganon. Tingnan nyo naman. Ang ibang tao ngayon, nakikita ko rin dito. Palakad-lakad na lang. Halos walang makain. Mabuti kayo.
kung ilang bilyon binigay sa inyo, ibalik nyo dito sa kaban ng bayan. Kailangan ng mga tao yan. Ibalik nyo. Yung ninakaw nyong kayamanan, ibalik nyo. Dahil hindi sa inyo yan. Maawa kayo sa mga tao. Ninakaw nyo na lahat. Sabi nyo noon nung makaupo kayo noon. Babayaran nyo ang utang ng Pilipinas. Anong ginawa nyo? Dinamuho kayo, mga anak kayong katwang. Pero masabi ko sa inyo, hindi ako galit sa inyo, hinahamon ko lang kayo. Magtulong-tulungan tayo. Tulungan natin na guminawa itong ating bansa. Ibigay natin sa karapat-dapat ang ating presidente, si Bibi Sara, na ginawa na ang bansa natin. Hindi pa tayo nakadilaw kaya. Sir, ano na muna tayo? Kandila muna tayo. Oh, yan. Okay. Hanggang doon na, panawagan pa siya mga buddy. Yung mga retired niya, mga sandalo, kumunta na kayo dito. Ang di pa no, retired, pumunta kayo dito, tulong-tulong kayo, makita-kita na tayo dito. Ang dami na namin dumating dito, galing Mindanao, ilan kami dito pumunta, 200 na kami dito, dito lang sa paikot ngayon. Nagmamasid lang kami dito. Maraming salamat, sir. Sir, retired personnel ka, sir, no? Okay, mabuhay po si sir. At least may kumasa ng isang retired uniform personnel. Mabuhay po si sir. Ngayon po ay magsisindi muna tayo ng kandila at magdadasal po tayo. Pagdasal po natin si Tatay Digong. Yan. Lahat ng mga retired ng mga ranger dyan, pumunta kayo dito. Lahat ng mga musang dyan, dito na ako. Dito tayo mag-ipon-ipon. Pupulong na to. Kung gusto sila mag-basketball dito. Prayer rally Oh, ito na. with candlelighting. Yung may mga kandila dito po sa harapan. Yung mga may kandila, yun po ang unang damputin. Yatay. Walang problema, basta sa Netherlands. Buti na lang, wala yung kita. Makapunta man kami sa Netherlands. Christian dito, Christian. Unahan niyo may makandila. Mag-lead po ng prayer, Christian, Muslim, Muslim. Pastor, meron po Nagsaulian ba? na ng kandila. Ayan. Christian. Sa Christian muna. Muslim. Christian. Ma'am Dang, ikaw na sa Ngayon, Christian. magkasaulian ng kandila. Dasal muna tayo bago po tayo. Bukas po ulit tayo dito sa Liwasang Bonifacio, alas 5. Sama-sama po tayo. Marami ng paramiho tayo dito. Araw-araw na po yan. Hanggang di Araw-araw hanggang hindi mapabalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Mauwi natin ang ating bayani. Yun. Ma'am Dang, please lead the prayer. Kasi pag ako mag-lead, yari tayo. Lusaw. Baka masunog kami ni Kapiil. Oh, gusto nyo kanta muna tayo ang bayan ko? Oh, sige. Mas maganda yan. Kumanta ng ang bayan ko Oh, kasi sige. Kanta muna bago ano. Tatay Rani. oh, Contact ka. bakit? Yung ano natin, yung sounds. Kailangan natin ang sounds. Hindi, ano na lang, pagkatapos na lang. Ma'am, kanta ka muna ang bayan ko, ma'am. Sasabay kami sa'yo. Yun. Okay, sige. Ano nyo na, on nyo na yung cellphone. Para may guide tayo. Ang mga sige. magagaling kumanta, Sa cellphone. ang bayan ko. Huwag nyo kami pakantahin. Baka magsialisan yung mga viewers namin. Bayan mo na. Dali, yan muna. Ang bayan kong Pilipinas. Yun. Ganda yun. Oh, yun, Mas ganun. okay yun, mas okay yun. Mas okay yun. Mas okay yun. Ang bayan ko. Ang bayang Pilipinas. Trial pa lang yun. Bayan ko. Lupain ng mga tambalos, Lord. Ngayon. Ikaw na lang, Bista. Kaya mo yan. Bayan ko, tinakawa na ng mga ginto sa Bangko Sentral. May PhilHealth pa na 90 billion. Pinamili lang ng pulburon. Yawards. Talagang Banatan mo, ma'am. Baka banatan pa ng iba. ang lalim ng hugot mo. Ang lalim. Lalim na lalim. Yung iba dyan, na-hold sa New York, sabi, pigi daw.
Sabog na sabog eh. Yan. Dito na daw siya eh. Okay. Walang ano ata yan eh. Sabay-sabay na lang tayo. Lang tayo, mamunahan mo lang. Okay, sama-sama po tayo. Ingat na po tayo sa mga mambubuti, ha? Aral na po yan. Sabay-sabay po tayong kumanta para sa bansang Pilipinas at kay former President Duterte. Akapila lang. Pag nagsalita tayo ng ganyan, Alto lang to, alto ha. isipin natin kung di babalik sa atin. 1, 2, 3. Ang bayan kong Pilipinas, lupay ng ginto't bulaklak, Pag-ibig ka sa kanyang palad, nag-aray na ganda dilag, at sa kanyang yumi at ganda, Buwan ay nahalina, bayan ko, bihiyag ka, nasadlag sa lusa. Iyon bang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang himag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking halika, makita kang sakdal laya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang himag na sang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luma at dalita, aking magika, makita kang sakdal laya. Duterte! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Ibalik si Duterte sa Pilipinas! Ibalik! Okay, tayo po ay mananalangin. Ma'am, okay, kahit ikaw ay Kristiyano, Muslim, tayo ay Pilipino, tayo anak ng Diyos, tayo po ay manalangin. At tulong po natin sa ating amang nasa langit ang kalagayan po, ang kalusugan ng ating minamahal na Pangulong Duterte, ang bayan na to at ang ating bibisara na nandun sa Netherlands. Okay? Alam niyo naman po panalangin ito, no? Our Father, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Ano ngayon Friday ngayon? Anong ngayon? Huwebes. Holy ano yan?